Yan, bali good morning. Bago ko pasukin ang upload ng property, so ako po pala muna si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog. Ay muli na naman pinagtiwalaan dito sa property na pinabibinta po sa atin na 5 hectares. So yung 5 hectares pong ito ay nasa kabuuan pong title nito ay nasa 8 hectares. So kukuha lang po tayo dito ng 5 hectares. At ang kagandahan po ng property, so ito na po yung right of way. Pinaka may right of way po tayo, then yan na po yung property. Kung nyo mapansin, yan po yung property. Bali, pakikita ko po sa inyo. Ito po ay sa Barangay Sumilang, Calawag, Quezon. So ang kagandahan po nito, TCT title. So ready to transfer na po. So nabili na po ito nung nasa title, kaya lang hindi pa po nila napalipat sa pangalan nila. Kasi nga po ang gusto nila ay ibinta uli ang lupa, ay itatransfer na sa mismong makakabili po uli ng property. So ang property po na ito ay medyo upland. So kukunti na po ang nilalaman niyang produkto ng niyog. Kung mapapansin po nyo, yan yung pong nasasakupan niya, mababa pa po ang niyog at kalakasan mamunga. Ang seller po nito ay bali, kaya po ito ay napagplanuhan niya ibenta kasi po siya ay nagkasakit ng diabetes, so naputol po yung kabilang paa niya. Kaya hindi na po siya makasaka dito sa property niya, kaya pinagplanuhan na lang po niya na ibenta. So mapapansin naman po nyo, napakasukal po nito at napakadamo na. Pero konting linis lang po yan. At ang kagandahan po, hindi tayo problema sa karsada papasok kasi meron na po ito na right of way na 3 meters mula po sa barangay road. So diretso naman po ito sa barangay ng Mambaling, yung karsada na yan. Diretso na po siya dyan. Meron na rin po siyang proposal. Talaga na didiretso. Tapos ang tower po dito ay may karsada rin po siya dyan. So tuhog-tuhog na po ito ng barangay road. So kagandahan po talaga ng property na ito. Malinis po ang dokumento at updated po tayo sa amilyar. So sa presyo naman po ni seller, so napag-uusapan na lang po ito. So ito po ay 65 pesos per square meter po niya binibinta sa atin. So sa 65 pesos per square meter na yon, siguro po pag personal na buyer ang kakausap o kakausapin po natin sila talaga pag sure na magugustuhan po natin itong property. So baka naman makakuha pa tayo ng konting tawad at negotiable pa po ito. Pero sa ngayon po, pinabidyuhan muna sa akin ang property para ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung pinakang reality po ng kanyang lupa. So yun naman po gusto mag-inquire nito. Makikita naman po nyo ang aming contact number sa taas po ng screen, ang WhatsApp and Viber po yan. So makikita naman po nyo pag sinearch po nyo ang Art of Field Vlog sa YouTube channel, makikita naman po ninyo, lalabas na yan dyan sa screen natin yung mga number na inyong kukontakin. So napakaganda po, yan po yung pinakang niya. Kagandahan po nito, katabi po natin ay may source po tayo ng tubig. Meron po dyan na mga mini pools na kaboundryhan natin, at meron po itong bukal sa loob ng property. At ang kagandahan po, malakas na cellphone signal dahil nandito na po yung tower sa kalapit po natin. Yan. Yung pong anak na mismo ni seller yung nagtuturo po dito sa property na to. Yan si kuya. Sinamahan na po tayo sa pag-ikot. Kung inyo mapapansin po, meron po dito mga guyaba, no? Yan. Yan, may mga nyug, kalakasan po mamunga. Then meron pong nakatira dito. May mga saging, fruitberry. Yan. Kagandahan po ng lupang to, talagang napakalapit lang po. So 5 minutes lang po lakad ngayon. So pag dinibilo po yung ating barangay road o yung gagawing right of way dyan, pasok na po dito ang ating 4 wheels sa loob po ng property. Maganda, marami pong hardwood. So, napakaganda po ng view. Nakikita po nyo yung tower. Ayun. Tower po. Hindi ko lang sinusum kasi medyo madilim po ang kalangitan, nagbablurred. Yan. Marami po siyang fruitberry na mga saging. So may part na upland. Yan po yung upland, pero napakadaba po ng lupa dyan. Mapapansin po nyo yung mga saging. Ano, napakalalaking puno. Kaya masasabi po natin, itong pong part na to ay mataba ang lupa. Kaya pag nilinis po na yan, maganda po magtanim dahil mataba nga po. Ayan, may mga dranghita pa pala na kuya. Yung mga nyugan po sa taas na yon, sako pa po yun, may overlooking tayo. Tanaw po natin yan paikot, so hindi lang po kami dyan makapasok ngayon. Dito na kami nag-start sa baba, gawa ng medyo mas damo, masukal po siya. Basta marami pa naman po siyang nilalamang mga produkto ng niyog. Bali sa details na lang po natin nilalagay sa description na lang po sa baba po ng video. Doon po natin nilalagay yung pinakambilang po ng mga nilalamang produkto. Yung may mga jimili na po siyang sasakupan. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na
sapa na boundary. Yan o. Yan po no. Sakop pa kuya? Yan, nasasakupan po po yan. Pwede tayo dito mag-develop ng resort kung gugustuhin po natin. Kasi na yan po, running water. Oh. Naagos po ang tubig. Then may tubig pa po yan. Malalim po yung part na yan. Natabunan lang ng mga kahoy na pinutol. Pero pag pinalinis po natin yan, so maganda po. May mga mini pools po tayo dito sa area po ng property na to. Ang kagandahan po, may source of electricity tayo. Ayan po, may poste ng kuryente. Malakas ang cellphone signal andito sa tower. So wala po tayong problema sa mga documents kasi legit naman po na seller ang nakaandito sa title nakapangalan. So ready to transfer na po. At ang kagandahan pa ay napakaganda ng reality ng pagkalupa niya. So nagplat, nag-uplan para sa mga investment po ito na naghahanap ng ganitong property. Napakaganda po nito. Hindi po tayo mainip sa lugar na to kasi marami po tayong property ng mga farmland dyan, ng mga karatig na bumili na rin po ng property na to. So sa 8 hektarya po, 5 hectares lang po ang binibinta ni seller dito sa property. Ayan po yung mga hardwood, yung mga Gmelina. So kasama po yan ha, yung upland na yan. Then, ito na po yung nasasakupan pa ng ating property na may running water. So may mga mini pools, tabi po. Ay ganda, tabi po. Ano, ito po yung pinakang bukal niya. So papakita ko po sa inyo yung pinakang nadadala ng lupa. So kaya sama pa ito kuya? Ito, pwede po natin itong i-develop. Tabi po, develop. Kung halimbawa po tayo mga investor na gusto po natin i-develop na mga resort itong ating property na pinabibinta. Ay, may tao walang lalabas. Kaya ganda tanghali po, video lang po. Ayan, may mga mini pools po. Ayan. Ayan. Mayroon po ditong tao naglalaba yan si ate. So yan po yung mga mini pools na sa boundary ng ating property. So nadadalhan pa daw sabi ni kuya. Yan po. May kalulu lang siya. So unlimited water po tayo dito sa area na to. Ito po sa mga developer na gusto po mag-develop ng ganitong property. So panalo po itong area ng lupa na pinabibinta po sa atin na to. So dito sa may part na to, Gmelinahan po yung part na yan. So hindi naman po siya yung talagang rolling part. Anahayan lang naman po yung pag-akyat niya. So medyo madamo nga lang po sa kadilahanan nga po na hindi po siya nalilinis ngayon. Yan. Yan, ito na po yung mismong anak po ni seller, yung kasama natin. Siya na po yung nag-guide sa atin dito. Yan, may mga ilang pong puno ng nyug, mga hardwood. Marami po ako napapansin dito hardwood, puro Gmelina po itong area na to. So ang kuryente naman po pasok pa hanggang dito sa loob. Kuya, may bahay dyan sa loob niyan? Meron na, may ano dyan. May hindi naman po tayo may inip, may karatig bahay po tayo. Saka makikita naman po nyo doon sa ating video, may naglalaba po na babae. Dito lang din po nakatira. Ito na po yung part ng lupa niya, so medyo masukal pero napakarami po niya hardwood na Gmelina. Yan. So, pinakita ko na po sa inyo yung reality. Hindi ko lang po naakyat yung pinakang upland na part, yung may overlooking. Inuulit ko po dito sa property na to ay meron po tayong right of way na 3 meters. So okay na rin po ang usap niyan. Wala na po tayong magiging problema sa right of way. Dahil yan pong right of way na yan ay okay na ang usap. Alam na rin po ng barangay talaga na may 3 meters po dito na binigay sa atin. At ang kagandahan, pwede tayo mag-develop ng resort dito na pwede pong dayuhin sa lugar na to. Yan, meron po dito mga running water na pools. Yan po, lalim mo. Sabi po, ayan o. So, yan, di ko na po siya mabababa. Napaka ganda po nito. May running waters po. So, pwede po siyang i-develop na liguan. Kaya yung mga investor po na naghahanap ng mga running water na may pools. So, inquire na po kayo dito sa 5 hectares na to. So napakamura lang po nito binibenta. So 65 pesos lang po per square meter. Yan, mayroon na tayo mga hardwood malaking puno. So kagandahan po, may sapa na tayo dito sa ating mismong property. Pwede po tayo dito mag-farm ng bakahan. Yan, papansin po nyo, talagang may mga source ng tubig tayo dito. And sakupan na po ito. At yan, may mga tanim ng mga portberry. Yan, upland pa raw po yan.
Kasama pa yung mga bagong tanim na yan. So may mga kawayan. Yung po mga gusto mag-inquire, abil na lang po kayo. Update na po kayo sa ating contact number sa taas po ng ating screen na yan. Makikita. Ang WhatsApp and Viber po, inuulit ko. Ayan, mga po ng paparo. Swerte yan. Ayan po. Talagang ang tubig po ay naandito na sa ating mismong property na pinabibinta. Bukal po ito. Hindi daw po siya nagkakati. Ayan. Kagandahan, meron tayong mga poles sa loob na sasakupan ng 5 hectares. Bundok na yan. Yan, tinuturo na po nung anak ni Sailor hanggang doon taas pa daw po kasi hindi na po kami aakyat. Kasi medyo mataas na po yung area tapos masukal pa. Kaya dito na lang po sa may part na ito. So inikutan lang po natin. Pero mapansin naman po natin napakarami pa naman po yung produkto. Ayan po. May mga fruit berry, mangga, niyog. So hindi lang po nakikita kasi ninyo. Yan. Tatabunan ng dahon. So na yun naman po yung tower. So pag nalinis po natin to, kita po natin paikot, may overlooking po siya. Tanaw po natin dito yung mga mini pools sa baba po ng property. Yan. Sa mga gusto po nito mag-inquire nito, PM na po kayo dyan sa taas ng ating screen, yung contact number natin makikita dyan. Yan, sabi ni Kuya kung tayo daw ay makakakyat sa taas, doon sa pinakang tinuturo ko po may overlooking na yun. So tanaw na tanaw po natin yung bayan po ng Calawag. So tanaw din po natin dyan yung buong paikot nito ng Calawag po. So napakaganda po ng spot nito. Overlooking spot po tayo na meron pa mga poles na sasakupan ng ating property na pinabibinta po sa atin. Yan. Kikinig naman po natin, lagas-las po ng tubig. Talagang marami po siya mga poles. So mamimili lang po tayo dito, i-develop lang natin ang maganda, lilinisin. So magiging ano na po ito, tourist part itong ating property na to. So yung may poles naman po doon, bukal. So napakaganda rin po nun. Talagang sinasabi ko po sa property na to, panalong panalo po ang mga buyer na gusto pong mag-inquire nito. At doon po sa buyer namin naghahanap ng ganitong property. So ito na po, pasok na ito sa hinahanap mo, ma'am. Ito na po yung pinahanap mo sa akin na property na may mga mini pools at running water sa loob ng property. Napakarami pa rin naman po itong nilalamang produkto ng niyog. So bali nasa description ko na lang po ilalagay yung pinakang bilang. Nakikita po natin yung tubig na yan, diretso po sa pools yan. Yan, so bali palabas na po tayo sa property. So ito na po yung pinaka right of way niya. Papansin po natin yung pinaka right of way po niya na 3 meters. So lilinisin na lang po. So hindi na po tayo mahirapan dito magtambak kasi matigas naman po ang lupa dito. Pansin po niyo, dami bato-bato po. Ito na po sinasabi ko sa inyo, karatig na farm. Na private property po. Ano po yung may bahay na po silang pinagawa. Ang karatig po mismo ng pinabibinta sa atin 5 hektarya. Yan po. Napakalaking bahay po yung pinagagawa ngayon dito. Yan po. Karatig po nung ating property na yan. So dikit halos kadikitan lang po natin. So ito na po yung right of way na 3 meters na binibigay po sa atin. So ngayon po may lakad tayo ng 5 minutes. So palabas na po ako sa Barangay Road. So ito na po yung binibigay sa atin na karsada. So nasudsud na daw po ito dati. Yan o. Flat naman po yung area nya. So ano po yung karsada. Yan, napakarami na po natin ditong kapitbahay. So yan po yung paglabas. So wala pa nga pong 5 minutes pag mabilis ka lumakad at sanay po. Wala pang 5 minutes na lakad. So pasok naman po dito ang 4 wheels na. Ayan, yung makapansin po, hindi na ito tatambakan. So lilinisin na lang po. Ayan. Ito po yung mga property nakaratig na mga maanukan po ng ating pinabibintang 5 hektarya. Ayan po. Napakaganda po ng location para sa mga investor at gusto ng ganyang property. So panalo po kayo dito. Ito lang po konting tambakan, pero pasok naman po ang 4 wheels. Kung may truck po, pasok din po dito ang truck. Ayan, so hindi tayo mainip pagpunta sa property kasi marami po tayong kapitbahay. Bali yan na po yung palabas ng National Highway. Yan, makikita po ninyo mga kapitbahay po dito. So talagang
Marami na po. Ayan. So hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you for watching. Yan na po yung pinakang kalsada niya.